Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2501. Itinulak ang mga salitang iyon sa mukha ni Grayson. Bigla, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi na nag-abala pa si Jackie na sumulyap muli kay Grayson habang naglalakad patungo sa pintuan ng sisidlan. Natigilan ang tatlo, hindi alam ang ginagawa ni Jackie. Nakakunot ang noo nila habang nakatitig kay Jackie. Tanong ni Rudy, "Jackie, ano ang sinusubukan mong gawin?" Hindi sinagot ni Jackie si Rudy. Sa halip, kinuha niya ang isang spirit crystal mula sa mustard seed ng napakatahimik bago ito inilagay sa hanay. Nang makita nilang tatlo ang eksenang iyon ay baka sa mukha nila ang gulat. Bigla nilang naintindihan ang gustong gawin ni Jackie. Tumangala si Hansel at sumigaw, "Sinusubukan mo bang buksan ang pinto? Nabaliw ka na ba?" Lalong lumakas ang sigaw ni Rudy, "Are you trying to die? May sira ba sa ulo mo?" Walang mali sa isip ni Jackie. Gusto niya talagang buksan ang pinto. Pilit na bumangon si Hansel sa lupa habang iniinda ang sakit ng mga sugat sa katawan na bumubukas at hinawakan ang braso ni Jackie. Patuloy niya, "Bakit mo binubuksan ang pinto? Gusto mo na ba talagang mamatay ngayon? Hindi kaya na absorb mo ang Scarlet Blood Crystal at nanganganib ka ng sumabog. Kaya ba ayaw mo nang mabuhay?" Mula nang ipilit ni Jackie na ay absorb ang Scarlet Blood Crystal, inakala na ni Hansel na mamamatay si Jackie. Ang Scarlet Blood Crystal ay hindi ordinaryong kayamanan. Ang pagsipsip nito ay tiyak na teknik bilang suporta para sumabog. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nakaramdam ng kasakiman si Hansel pagkatapos niyang makita ang Scarlet Blood Crystal. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ignorante si Jackie at pipilitin niyang makuha ang Scarlet Blood Crystal pagkatapos niyang gawing malinaw ang mga bagay-bagay. Matagal na niyang hinihintay na sumabog ang katawan ni Jackie, ngunit hindi ito nangyari. Masyadong mabilis ang lahat kanina, at wala na siyang reaksyon nang biglang magsalita ulit si Jackie. Noon lang gustong buksan ni Jackie ang pinto na alala ni Hansel na dapat ay nasugatan si Jackie pagkatapos masipsip ang Scarlet Blood Crystal. Kung wala ang suporta ng isang hindi kapani-pani walang malakas na pamamaraan, si Jackie ay talagang masasaktan pagkatapos na masipsip ang Scarlet Blood Crystal. Sa sinabi ni Hansel, naramdaman ni Rudy at Grayson na tama si Hansel. Nais lang ni Jackie na patayin ang lahat ng kasama niya pagkatapos na magdusa ng nakamamatay na pinsala. Galit na tumalon si Rudy at sinabing, "Jackie, kung gusto mong mamatay, matutulungan kita ngayon din. Noon pa man ay alam kong hindi ka mabuting tao, at ngayon mukhang tama ako. Hindi ka lang masamang tao, kundi baliw ka rin pala. Kung ayaw mo nang mabuhay, ikaw na mismo ang mamatay. Huwag mo akong kalagkarin kasama mo." Emosyonal na sigaw ni Grayson, "Kung nasugatan ka, problema mo iyon. Binigyan ka na namin ng payo, ngunit ikaw ang tumangging makinig. Pinilit mong i-absorb ang Scarlet Blood Crystal. Ngayon ay malubha kang nasugatan, ngunit sinusubukan mong i-drag kami pababa kasama mo. Masyado kang kasuklam-suklam." Walang magawang tumingin si Jackie sa tatlo. Napatingin siya sa kamay ni Hansel na nasa braso niya. Sa sandaling iyon, mukhang kaawa-awa si Hansel. Malamang sinusumpa silang tatlo ng lalaking iyon sa puso niya. Kung tutuusin, kagagaling lang ni Grayson, bubuksan na sana ni Jackie ang pinto. Walang makakatiis. Bahagyang tumawa si Jackie habang inabot niya at hinawakan ang braso ni Hansel, itinulak ito sa isang tabi bago niya ibinalik ang kamay sa array. Kabanata 2502. Mabilis siyang gumawa ng ilang seal, at sa isang click, bumukas muli ang pinto. Sa sandaling iyon, halos hindi na maintindihan ng tatlo pa ang nangyayari. Para pigilan si Hansel sa pakikialam, pinahinto ni Jackie ang braso ni Hansel. Hindi nakalapit si Hansel sa array. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at tumayo sa harap ng array, dahilan para hindi maisara ng tatlo ang pinto. Biglang natarante silang tatlo noon. Walang sino man sa kanila ang umasa na si Jackie ay magiging napakabaliw, na nagpipilit na mamatay sila kasama niya. Sa sobrang sabik ni Rudy ay maiiyak na siya. Sigaw niya, "Baliw ka Jackie. Kung gusto mong mamatay, sige lang at mamatay ka. Bakit mo kami kinakaladkad na tatlo kasama mo?" Umiyak siya habang galit na sumugod kay Jackie. Nikatikip ang ngipin ni Grayson habang iniisip na sugurin si Jackie para isara ang pinto. Gayunpaman, si Jackie ay parang isang bakal na pader. Tumayo siya sa harap ng hanay, hindi pinapayagan silang tatlo na isara ang pinto. Pagkatapos ng ilang click ay bumukas sa wakas ang pinto. Isang pamilyar na lamig ang dumaloy mula sa labas. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Jackie nang lumingon siya sa labas ng barko. Nakakita si Jackie ng kulay asul na panginginig habang naririnig pa rin ni Rudy at ng dalawa pang sigaw.
Hinawakan ni Hansel ang braso niya, medyo nabaliw. Walang pakialam si Jackie sa sinasabi o sinisigawan ng lahat ng tao sa paligid niya. Iniwan niya ang sisidlan sa isang iglap. Isang dagindong ang nagmula sa bundle ng hamog na iyon. Pagkatapos ng isang alulong, unti-unting nawala ang nagyayelong lamig. Isang malakas na figure ang lumitaw sa harap ni Jackie. Ang nag-iisang mata ng isang mata na Frost Wolf ay tumingin kay Jackie na may hinala. Hindi ito hanggal at medyo mausisa. Malinaw nakakasara pa lang ng pinto, kaya bakit bigla itong bumukas ng napakabilis? Bakit sumugod ang lalaking nasa harapan nito? Naghahangad bang mamatay ang lalaki? Huminga ng malalim si Jackie nang ilabas niya ang gray na espada mula sa mustard seed at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Napatingin siya sa Frost Wolf na may isang mata na kasing tangkad ng 3 tao. Ikaw ang pinakamalakas na nilalang na naharap ko simula noong ako ay isinilang. Malumanay ang tono ni Jackie na para bang napakasimpleng sinasabi. Lalong tumindi ang hinala ng one-eyed Frost Wolf. Naglakad ito ng 2 hakbang pasulong nang biglang sumilay ang mapanuksong ngiti sa mukha nito. Kahit na ang isang mata na Frost Wolf ay nasa Spring Solidifying Realm, hindi pa ito nakakakuha ng anyo ng tao. Hindi ito makapag-calm mic ate sa wika ng tao, at nasagot lamang si Jackie sa mga ekspresyon nito. Alam ni Jackie na ang isang mata na Frost Wolf ay itinuring na siya bilang isang maliit na daga upang paglaruan. Maaari nitong patayin si Jackie sa isang kuko, ngunit naglabas pa rin ng sandata si Jackie. Sobrang nilibang nito ang isang mata na Frost Wolf. Sa tingin mo ba wala ako sa level mo? Kalmado ang tono ni Jackie gaya ng dati. Lumalim ang mapanuksong ngiti ng one-eyed Frost Wolf. Halatang halata ang panghahamak sa mga mata nito. Bahagyang tumawa si Jackie bago tumango at sinabing, kung gayon, subukan natin ito. Baliw ba si Jackie? May mali ba sa ulo niya? Bakit niya kinakausap ang one-eyed Frost Wolf na may ganitong tono? Para bang siya ang dalubhasa sa Spring Solidifying Realm. Sabi ni Rudy na nanlalaki ang mga mata. Kabanata 2503. Ang mga kilos ni Jackie kanina ay tuluyan ng natarante sa kanilang 3. Nakita nilang hindi umatake ang lobo sa kanilang 3, kaya't pinigilan nila ang takot sa kanilang mga puso, hindi agad isinara ang pinto. Tumayo silang 3 sa loob ng sisidlan, nakatingin kay Jackie na nakatayo sa harap ng lobo na nanlalaki ang mga mata. Nagulat sila sa mapanghamong tono ni Jackie sa lobo. Napaawang ang bibig ni Hansel, pakiramdam na hindi na niya alam kung ano ang iisipin, at sinabing, hinahangaan ko talaga ang lakas ng pag-iisip ni Jackie. Kung sisubog na sana ako, hinding-hindi ako makakapagsalita sa ganoong kalmadong tono sa isang halimaw na maaaring pumatay sa akin anumang oras. Kahit na gusto kong mamatay, hindi ako magiging kalmado. Walang bahid ng panunuya ang sinabi ni Hansel. Talagang hinangaan niya si Jackie. May ginagawa si Jackie na hinding-hindi niya magagawa. Mukhang masyadong kalmado si Jackie. Ang katahimikan ay parang si Jackie ay hindi nakaharap sa isang Spring Solidifying Realm beast, ngunit isang likas na yugto ng isa. Nagpakawala ng hamog na hangin ang lobo habang nakatingin kay Jackie na parang tulala. Kahit na pakiramdam niya ay isang tulala si Jackie na hindi alam ang kanyang lugar, masakit pa rin ang mga salitang iyon sa pagmamalaki ng lobo. Hindi nito papayagan ang langgam ng isang tao na magsalita dito ng ganyan. Dahil gusto niyang subukan, pagkatapos ay kagatin nito ang kanyang lalamunan sa isang iglap at ilalagay si Jackie sa kanyang lugar. Sa pag-iisip, itinaas nito ng kaunti ang hulihan niyang paa. Sa sumunod na segundo, lumundag ito na parang kanyan, dumiretso kay Jackie. Ibinuko nito ang kanyang mga panga, lumantad ang kanyang mga ngipin habang lumalabas ang mga panginginig sa kanyang bibig. Nakapaghanda na si Jackie. Kinuyam niya ng mahigpit ang kulay abong espada sa kanyang kamay habang ang 60 soul sword ay nagsanib sa isa, patungo sa kulay abong espada. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampes ito sa lobo. Ang pagsira sa void ay naging isang kislap ng liwanag habang nakikipagsagupaan siya sa lobo sa hangin. Hindi man lang lumingon ang isang mata na Frost Wolf habang nakatingin sa sinag ng liwanag. Ang nag-iisang mata nito ay biglang naglabas ng maningning na asul na liwanag. Isang ice arrow na kasing laki ng braso ang ipinutok. Ito ay isang likas na kasanayan ng lobo. Ang ice arrow ay naglalaman ng lamig na magpapahinto sa paghinga ng sinumang tao. Nakipaglaban ito sa Destroying the Void. Nang makita iyon ni Rudy at ng iba pa, naisip nila kung paano mamamatay kaagad si Jackie pagkatapos matamaan ng palasong iyon. Pagkatapos nito, narinig ang isang napakalaking boom habang nagsasalpukan ang 2 pag-atake na sinundan ng kaluskos nang biglang nabasag ang asul na ice arrow. Ito ay naging alikabok sa isang iglap. Ang lobo ay hindi kapani-pani walang tiwala sa pamamaraan nito. Hindi nito inaasahan na mabibigo ang kakayahan nito. Matapos sirain ang arrow sa pamamagitan ng Destroying the Void, natigilan ito ng 1 segundo.
Sa sandaling iyon, binaluktot ni Jackie ang mga batas ng kalawakan at nawala sa kanyang pwesto. Sa sumunod na segundo, nagpakita siya sa harap ng lobo. Matapos atakehin ng Ice Arrow, wala nang makakapigaw sa Destroying the Void. Sa bilis na hindi nakikita ng mata ay sumulpot ito sa harap ng lobo kasama si Jackie sa isang iglap. Nag-react lang ang lobo pagkatapos lumitaw si Jackie sa harapan nito. Naghanda itong tumalon, ngunit huli na ang lahat. Ang pagsira sa Void ay hiniwa mismo sa dibdib ng lobo, na naging dahilan upang ang lobo ay nagpakawala ng isang matalim na paghagulgol. Sa sandaling iyon, ang isang mata na Frost Wolf ay nawala ng lahat ng lakas. Hindi nito napigilan si Jackie. Walang emosyong sinaksak ito ni Jackie gamit ang kanyang espada, na naglalaman pa rin ng kapangyarihan ng Destroying the Void. Ang kulay abong talon ay marahas na tumusok sa dibdib ng isang mata na Frost Wolf, na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo sa katawan ni Jackie. Ang sakit ng kaluluwa nito na nawasak ay hindi lamang naging sanhi ng pag-iyak ng lobo sa matinding paghihirap, ngunit naging sanhi din ito ng pagkawala ng lahat ng makatuwirang pag-iisip. Kabanata 2504. Matapos ang isang putok, ang isang mata na Frost Wolf ay nahulog mula sa langit sa lupa. Nilalap nito ang isang patch ng damo. Bumagsak si Jackie mula sa langit. Bilang pag-iingat, binunot niya ang espada sa katawan ng lobo bago ito sinaksak ng ilang beses. Saksak ng saksak, itinutok niya mismo sa mga fatal spot ng One-Eyed Frost Wolf. Pagkaraan ng 2 o 3 beses, ang lobo ay hindi na makatawag pa sa paghihirap. Nakabaluktot ang mga paa nito nang mamatay. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Ang 3 tao sa loob ng sasakyang dagat ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react bago namatay ang isang mata na Frost Wolf na napakahanga sa kanila. Isa itong Spring Solidifying Realm Beast. Para kina Rudy at Grayson, isang kamukha ng hayop na marahil ay isang bagay na hinding-hindi nila magagawang talunin sa buong buhay nila. Gayunpaman, nalutas ito ni Jackie sa isang iglap. Kung hindi nila personal na nasaksihan kung gaano kalakas ang pag-atake ng One-Eyed Frost Wolf, magdududa sila kung ang One-Eyed Frost Wolf ay talagang nasa Spring Solidifying Realm. Napakadali nitong namatay. Totoo ba ang lahat ng ito? Baka nag-hallucinate ako, sabi ni Grayson habang nanginginig. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umalis sa bangkay ng isang mata na Frost Wolf. Hindi siya makapaniwala na talagang nasaksihan niya ang isang Spring Solidifying Realm Beast na napakadaling natalo ni Jackie. Ito ay masyadong kakaiba. Napaka-absurd na hinding-hindi siya maniniwala dito kung hindi niya ito nasaksihan para sa kanyang sarili. Kinurot ni Rudy ang sarili. Ang sakit na sinabi sa kanya na totoo ang lahat. Paano niya napatay ang isang Spring Solidifying Realm Beast? Hindi ba siya ay nasa maagang yugto ng likas na antas? Baliw na ba ako, o nabaliw na ba ang mundo? Paanong nangyari ang isang napaka-absurd na tulad nito? Pakiramdam ni Rudy ay nabaliw ang buong mundo. Maaaring mas malakas si Jackie kaysa sa kanilang dalawa, ngunit hindi siya maaaring maging ganoon kalakas. Sa karamihan, si Jackie ay dapat na nasa gitnang yugto ng likas na antas. Gayunpaman, paano naging posible para sa isang Spring Solidifying Realm Beast na mahulog sa isang strike lang? Ipinatong ni Hansel ang isang kamay sa pintuan habang pinipilit ang sarili na tumayo. Pinakinggan niya ang patuloy na komento ng dalawa pa. Maya-maya, hindi makapaniwalang sinabi niya, sino ba ang nagsabi na nasa innate level siya? Siya ay malinaw na isang Spring Solidifying Realm Fighter. Ang mga salitang iyon ay natigilan kina Grayson at Rudy. Si Jackie ay isang Spring Solidifying Realm Fighter. Paano kaya yon? Ang dalawa sa kanila ay nagmamadaling ipinadala ang kanilang mga banal na pandama upang suriin ang antas ni Jackie. Habang sinusuri nila, nagulat sila nang mapansin na hindi nila matukoy ang antas ni Jackie. Parang iba si Jackie sa loob ng ibang tao. Nag-aalalang sinabi ni Rudy, hindi ko masabi kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Tumango kaagad si Grayson, hindi ko rin nakikita. Kaya mo ba? Napilitan silang dalawa na maghinala kung masyadong mataas ang level ni Jackie para masuri nila ang kanyang lakas. Huminga ng malalim si Hansel, medyo garalgal ang boses, hindi ko rin masabi kung gaano siya kalakas. Dapat kanina pa siya nasugatan. Gayunpaman, hindi lamang ang iyong mga pandama ang maaaring magtukoy sa kaharian ng isang tao. Makikita mo rin ito sa lakas ng kanyang mga atake. Ang lakas sa likod ng kanyang mga pag-atake ay hindi isang bagay na magagawa lamang sa maagang yugto ng tagsibol na nagpapatibay sa kaharian. Kabanata 2505. Pagkasabi noon ay naramdaman ni Hansel na bumibigat ang kanyang paghinga. Maaaring nasugatan si Hansel, ngunit isa pa rin siyang Spring Solidifying Realm Expert. Siya ay isang napiling disipulo ng isang ikalimang baitang angkan. Ang kanyang mga salita ay natural na may autoridad sa likod nito. Nakita ni Hansel ang maraming Spring Solidifying Realm Expert.
Natural na masasabi niya kung ano ang tinatayang antas ni Jackie batay sa mga kasanayang ginamit ni Jackie. Matapos marinig ang mga salita ni Hansel, naramdaman ni Rudy at Grayson ang kanilang paghinga. Si Jackie ay isang Spring Solidifying Realm expert. Hindi rin siya isang normal na Early Spring Solidifying Realm expert. Ganun ba talaga siya kalakas? Hindi naman siya ganoon katanda. Mas bata siya sa kanila ng 1 o 2 taon. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa kanila. Ito ay ganap na napatunayan kung gaano kahusay si Jackie sa martial arts. Huminga ng malalim si Rudy, hindi alam ang sasabihin. Pakiramdam niya ay higit pa ang naranasan niya nitong mga nakaraang araw kaysa sa kanyang 20 kakaibang taon ng buhay. Ayaw maniwala ni Grayson sa katotohanan. Umiling siya habang sinasabi, imposible. Hindi siya ganon ka-talented. Hindi siya maaaring maging ganoon kalakas. Hindi napigilan ni Hansel ang isang malamig na tawa, kung gayon maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung paano namatay ang Spring Solidifying Realm Beast na iyon sa mga kamay ni Jackie. Natahimik si Grayson sa sinabi ni Hansel. Huminga ng malalim si Hansel at nagpatuloy, nakita mo ba ang ekspresyon ng lobo bago ito mamatay? Nakita ko ng malinaw. Dahil sa sinabi ni Hansel, muling tumahimik sina Rudy at Grayson. Nakita na rin nilang dalawa ang pagbagsak ng lobo sa lupa. Ang lobo ay tumangala at tinitigan ng masama si Jackie. Napuno ng takot at pagkagulat ang mga mata ng lobong iyon. Halata namang hindi ito nakapag-react sa pag-ataking iyon kanina. Hindi nito inaasahan na matatalo ang husay nito kay Jackie's. Hindi rin ito inaasahan na magiging ganoon kalakas ang brat. Bago ito mamatay, napuno ng gulat ang mga mata nito. Kitang-kita ng tatlo kung gaano nalilito ang isang mata na Frost Wolf. Huminga ng malalim si Jackie habang itinaas ang kaliwang kamay, binunot ang kulay abong espada mula sa katawan ng lobo. Inaasahan niya na ang labanan ay pupunta sa ganoong paraan, ang lobo ay minamaliit siya. Kung alam ng lobo ang kanyang lakas, malamang na tumagal pa ang labanan. Gayunpaman, ang isang mata na nagyelo na lobo ay malinaw na tinatrato siya tulad ng isang maliit na daga na hindi natatakot sa kamatayan. Tama si Hansel, nakapasok na si Jackie sa Spring Solidifying Realm. Matapos mailipat sa Middle Province, isang sliver lang ang layo niya mula sa Spring Solidifying Realm. Ang pagsipsip ng napakaraming kapangyarihan mula sa Scarlet Blood Crystal ay nagbigay daan sa kanya na madaling mag-level up. Matatag na si Jackie sa maagang yugto ng Spring Solidifying Realm. Siya ang may pinakapangunahing kakayahan na protektahan ang sarili sa Middle Province. Ang likas na yugto ay maaari lamang ituring na pinakamababang ranggo ng mga manlalaban. Sa mga angkan sa 3 at 4 na baitang, maaari lamang silang maging mga disipulo. Samantala, ang mga eksperto sa Spring Solidifying Realm ay maaaring maging tagapag-alaga. Maraming mga mandirigma ang natigil sa likas na antas, hindi kailanman nakapasok sa Spring Solidifying Realm. Hinawakan ni Jackie ang kanyang mga kamay, pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng saganang lakas. Iyon ang tiwala na ibinigay sa kanya ng lakas, novel drama. Hindi man lang siya nag-abalang lumingon para tingnan kung paano siya tinitingnan ng dalawa. Bago ay absorb ang Scarlet Blood Crystal, pinaplano na niya ang kanyang mga susunod na hakbang pagkatapos makapasok. Aayusin muna niya ang sakit ng ulo niya bago umalis sa lugar na ito. Kahit na mapoprotektahan niya ang kanyang sarili kung mananatili siya sa paligid ng lugar, hindi niya magagarantiya na wala ng ibang panganib sa paligid. Kabanata 2506. Bago siya pumasok sa Divine Solidifying Realm, hindi niya kayang magdulot ng gulo sa loob ng Grandyorn Mountain. Lumuhad siya bago kumuha ng punyal sa kanyang storage space. Itinutok niya ito sa mata ng lobo at madaling nahukay. Ang mata ang pinakamahalagang bagay maliban sa masiglang puso ng lobo. Kung ibinente niya ito sa palengke, magkakaroon ito ng magandang presyo. Ang pinakakailangan niya sa sandaling iyon ay mga spirit crystal. Kahit na ang pinakamaliit na halaga ay hindi maaaring ibigay. Matapos tanggalin ang mata ng lobo, tinusok niya ang espiritu ng lobo at binigyan ito ng simpleng paghugas. Pagkatapos, itinago niya ang lahat ng mahahalagang bagay na iyon. Pagkatapos niyang gawin iyon ay lumingon siya para tingnan ang 3 pang nakatulala. Sa sandaling ito, tumingin silang 3 kay Jackie na may komplikado at walang imak na ekspresyon. Patay na ang One-Eyed Frost Wolf. Dito ka pa ba mananatili? Sabi ni Jackie sa mahinahong tono. Ang biglang sinabi ni Jackie ang bumasag sa kakaibang katahimikan. Sa pagkakataong iyon, hindi na naglakas loob sina Rudy at Grayson na iangat ang kanilang mga ulo para tingnan si Jackie. Masyadong malakas si Jackie. Sila ay naglakas loob na makipag-usap kay Jackie tulad ng ginawa nila noon dahil akala nila ay si Jackie ay nasa kanilang antas, hindi gaanong naiiba sa talento. Gayunpaman, nalaman nila na si Jackie ay talagang nasa Spring Solidifying Realm. Hindi siya gaanong naiiba sa kanila pagdating sa alchemy din.
Ang yabang sa kanilang mga puso ay hindi na applicable kay Jackie. Bahagyang umubo si Hansel habang sinabing dahil patay na ang isang lobo na may isang mata, pagkatapos ay wala na tayo sa panganib sa ngayon. Makakaalis na tayo. Tumango si Jackie, sumulyap kay Rudy at Grayson. Nang maramdaman nilang dalawa ang kay Jackie, titig, nanigas sila. Maging ang kanilang paghinga ay naging magulo. Ramdam nila na ayaw ni Jackie na isama silang dalawa. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay pabigat sa dalawang spring solidifying realm expert. Sa pagkakataong iyon ay tuluyang nawala ang kay-abangan nila kanina. Natakot sila na iwan silang dalawa ni Jackie at umalis kasama si Hansel. Napabuntong hininga si Jackie. Ayaw sana niyang isama ang dalawa, ngunit kung hindi niya gagawin, may mga problema sa bandang huli, novel drama. Ang kanyang susunod na hakbang ay natukoy na sa sandaling siya ay pumasok sa spring solidifying realm. May silbi pa ang dalawa, kaya napilitan siyang isama ang dalawa. Bilisan na natin at umalis, Hansel, ikaw ang nangunguna, malamig na sabi ni Jackie. Mabilis na tumango si Hansel. Sa sandaling iyon, si Grayson at Rudy ay napakabilis na sumugod at hinawakan ang isa sa mga braso ni Hansel, bawat isa, tinutulungan siyang lumipat sa harapan. Sa ganoong paraan, maipapakita man lang nila na medyo kapaki-pakinabang sila. Maingat silang apat na sumulong, na nag-aalalang makakatagpo sila ng anumang panganib. Pagkatapos ng lahat, wala sila sa isang ligtas na lugar. Marahil dahil nakalibot na sila sa teritoryo ng isang mata na frost wolf noon, inabot sila ng 3 o 4 na kilometro bago mapansin ang isa pang halimaw. Ang mga hayop ay hindi kapani-paniwalang sensitibo. Nang ilabas ni Jackie ang kanyang lakas, agad na umiwas sa grupo ang mga mahihinang hayop. Kabanata 2507. Pagkatapos maglakad ng kalahating araw, sa wakas ay umalis na sila sa lugar kung saan naninirahan ang spring solidifying realm beasts. Dumating sila sa labas, kung saan mas mahina ang mga hayop sa paligid. Lahat sila ay tataka sa sandaling ilabas ni Jackie ang kanyang aura. Marahil dahil nabawasan ng husto ang panganib pagkarating sa labas, nawala ang tensyon sa pagitan nilang apat. Noong una, walang nagsasalita sa isa't isa, ngunit gusto ni Rudy na magsimula ng isang pag-uusap. Hindi pa rin siya naglakas loob na tingnan si Jackie. Bahagyang umubo siya habang nakatingin sa harapan at nagtanong, may plano ba kayong lahat pagkatapos umalis sa Grand Yorn Mountain? Ang tanong na iyon ay talagang nakatarget kay Jackie at Grayson. Kumunat ang noo ni Grayson bago sinabing, kapag nakalabas na tayo, gusto kong maghanap ng transfer array. Ayokong magtagal pa sa labas. Gusto kong bumalik agad sa Rosefinch Pavilion. Wala siyang planong umalis muli sa buong buhay niya. Napabuntong hininga si Rudy, gusto ko ring bumalik sa Golden Pills. Pakiramdam ko ay masyadong delikado ang labas. Mas gusto kong manatili sa Golden Pills bilang isang mag-aaral. Kahit na walang gaanong mapagkukunan doon, magagawa ko pa ring mamuhay ng mapayapang buhay. Ang paglalakbay ay nagbigay sa kanila ng napakalaking dagok. Ang mga estudyante ng Middle Province Alchemist Alliance ay tiyak na makakatanggap ng maraming benepisyo, ngunit maaari silang harapin ng mas malalaking panganib. Nagdulot ito ng hindi pagkakaayos nilang dalawa. Kumunat ang noo ni Jackie, na sinabi sa mahinang boses, alam kong gusto mo talagang bumalik, pero may hindi mo pa nalilinaw. Kasalukuyang mga estudyante kayo ng Middle Province Alchemist Alliance. Kahit na mayroon ka pa ring mga lumang pagkakakilanlan, bahagi ka na ng Middle Province Alchemist Alliance. Hindi ka pani-paniwalang hindi nararapat para sa inyong dalawa na bumalik ng ganoon. Ano man ang mangyari, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa alyansa. Napatingin sina Rudy at Grayson kay Jackie na may pagtataka sa ekspresyon pagkatapos marinig iyon. Napabuntong hininga si Jackie at nagpatuloy, kung tahimik lang kayong dalawa na bumalik sa inyong mga orihinal na lugar, ano ang mangyayari kapag nalaman ng mga nakatataas sa alyansa? Kung tutuusin, ang biglaang pangyayari ay malamang na ang dalawang deacon ay malabong mabuhay. Ang alyansa ay malamang na sinusubukan pa ring malaman ang mga bagay. Kung magbabalik kayong dalawa ng tahimik, sa tingin mo ba hahayaan ka lang ng alyansa? Ano ang iisipin nila sa iyo? Dahil sa paliwanag ni Jackie, napilitan silang dalawa na magising. Tama si Jackie. Kung bumalik sila sa kanilang mga orihinal na lugar nang walang sinasabi, tiyak na iisipin ng alyansa na may mali sa kanila. Kung tutuusin, naaksidente ang barko. Sila ay inatake pagkatapos ng lahat. Kung walang nangyaring masama sa kanila, hindi na sila babalik ng tahimik. Kung sakaling bigyan nila ang alyansa ng ganoong uri ng impresyon, magiging napakahirap para sa kanila na ipaliwanag ang kanilang paraan sa pag-alis nito sa hinaharap. Mapapabigat nito ang mga puwersang sumusuporta sa kanila. Sinampal ni Grayson ang kanyang ulo at sinabing, paano ko makakalimutan iyon? Kung babalik ako ng ganoon, tiyak na mag-aanyaya ako ng hinala. Tiyak na iuugnay nila ang lahat sa atin.
Tumango si Rudy, then what do we do? Bakit hindi natin ipagpaliban ang pagbabalik natin sa ating mga angkan at magtungo sa sangay para gumawa ng ulat? Sumimangot si Jackie at same time na sinabi, ilang milya lang ang layo ay magiging teritoryo ng 7 Absolutes Pavilions. Ang 7 Absolutes Pavilion ay parang Rosefinch Pavilion, pareho kayong 5th rank clans. Pareho silang may branches from the Alliance din. Kung gusto nating patunayan ang ating sarili, bakit hindi na lang tayo magtungo sa sangay ng 7 Absolute Pavilion para ipaliwanag ang lahat? Tumango sina Rudy at Grayson, sang-ayon sa ideya ni Jackie. Nang makita ni Jackie na nagkasundo silang dalawa, gumaan ang loob niya. Ang insidente ay tiyak na nangangailangan ng mga saksi para ang iba ay hindi maghinala sa kanila. Kabanata 2508. Tuluyan nang natakot sina Grayson at Rudy sa nangyari kanina. Wala silang ibang hinahangad kundi ang umatras. Gayunpaman, maaari lamang sumulong si Jackie. Gayunpaman, may mga bagay na hindi niya maiwasang alalahanin. Kung mag-isa siyang pumunta sa Phoenix Valley, siguradong magdududa siya sa nangyari noon. Kung may mga testigo na naroroon, maaari pa ring ipaliwanag ang usapin. Ang Phoenix Valley ay nasa isang lugar na hindi na pinapansin ni Rudy at Grayson, ngunit doon pa rin talaga kailangang pumunta ni Jackie. Sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa Phoenix Valley ay matatanggap ni Jackie ang pag-aalaga na kinakailangan upang maging isang alchemist sa ikapitong baitang. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang ikapitong baitang alchemist ay makakakuha si Jackie ng maraming mga kristal ng espiritu. Makukuha niya pagkatapos ang ikasyam na baitang mga kristal ng espiritu at gawin ang kanyang paghahanda para makapasok sa Wild Gorge Path. Sa dami ng spirit crystals, kahit sino ay hindi makayanan, ngunit hindi naramdaman ni Jackie ang ganoong kabigat na pressure. Kahit na ito ay isang hindi kapani-pani walang malaking halaga, naramdaman ni Jackie na kikitain niya ito hanggat inilalagay niya ang kanyang isip dito. Lumakad paarap si Rudy na nakakunot ang noo, may iniisip. Maya-maya, bigla niyang sinabi, medyo sayang naman kung susuko na lang ako ng ganon, pero feeling ko, hindi naman talaga ganoon kaganda para sa akin ang Wild Gorge Path. Tiyak na mapupuno ang lugar na iyon ng mga mahuhusay na tao. Baka hindi ako masyadong mapansin kahit na pumunta ako doon. Mas mabuti sigurong bumalik sa Golden Pills. Kahit papagalitin ako, gagawin ko. Mabibigyan pa ng maraming atensyon. Hindi maiwasang magmukhang guilty si Rudy habang sinasabi iyon. Sa huli, medyo nagdadalawang isip pa rin siya sa desisyon niya. Bago siya pumunta dito, naramdaman niya na siguradong magagawa niyang mag-excel sa Phoenix Valley. Magagawa niyang maging paksa ng paghanga kahit na sa mga matatandang estudyante. Gayunpaman, ang nangyari ay lubos na nagpabago sa isip ni Rudy. Sa huli, nagdadalawang isip pa rin siya. Si Grayson ay halos kapareho ni Rudy. Matapos tumango ay ipinagpatuloy niya ang sinabi ni Rudy. Ang buhay natin ang pinakamahalaga. Kahit na marami tayong mapapansin. Pagkatapos pumunta sa Phoenix Valley, tiyak na magkakaroon ng maraming mahuhusay na tao ang Phoenix Valley dahil napakahalaga nito sa alyansa. Baka ilibing lang tayo sa dami ng tao. Pagkasabi nun, tumingin si Grayson kay Jackie. Kalmado ang ekspresyon ni Jackie na parang they talking about not affect Jackie at all. Nang maramdaman ang hitsura ni Grayson, bahagyang tumawa si Jackie habang mahinahong sinabi, hindi mo ba alam na may ilang bagay na hindi mo makontrol? Ang mga salitang iyon ay para kay Rudy at Grayson. Natigilan sila nang marinig iyon, hindi alam kung ano ang sasabihin. Napabuntong hininga si Jackie, ayos lang kung hindi mo maintindihan. Malalaman mo rin pagkatapos ng ilang sandali. Mayroong maraming mga bagay na hindi pupunta sa paraang gusto mo. Ang mga bagay ay may kanya-kanyang kurso at galaw. Ang mga salita ni Jackie ay hindi kapani-pani walang malabo na naging dahilan upang lalong maguluhan sina Grayson at Rudy. Hindi nila alam kung bakit nasabi iyon ni Jackie gayong may mga dahilan si Jackie. Hindi naiwasang magtampo ang dalawa. Napalunok si Rudy habang naglalakad papunta sa gilid ni Jackie. Tumangala siya at gustong magtanong ng detalyado, ngunit nang gagawa na sana siya ay may narinig siyang sunod-sunod na yabag sa harapan. Napatingin silang apat kung saan nanggagaling ang tunog. Nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng berdeng damit na naglalakad palapit sa kanila. Kabanata 2509. Matapos makita ang mukha ng lalaking naka-green robe, nagsalubong ang kilay ni Jackie at ng iba pa. Wala silang ibang partikular na reaksyon, ngunit si Hansel ay parang pusa na nakatapak lang ng buntot. Bigla siyang kinabahan ng hindi kapani-paniwala. Bigla niyang kinuha ang kanyang espada mula sa kanyang special ring at inilagay sa kanyang palad. Ang kalmadong tingin sa kanyang mukha ay napalitan ng puot. Masyadong halata ang pagbabago sa ugali ni Hansel. Ramdam na ramdam ng tatlo pang katabi niya. Alam nila sa sandaling nakita nila ang isang malaking pagbabago na ang lalaking nakasuot ng berdeng damit ay tiyak na hindi pala kaibigan.
Sigaw ni Hansel sa mabigat na tono, hindi talaga kita maalis. Malcolm Granger, hindi ko alam na magiging kasuklam-suklam ka. Hindi ka sumusuko sa pagsisikap na patayin ako. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ng tinawag na Malcolm matapos niyang marinig si Hansel. Tumingin siya kay Hansel na para bang tulala ang tingin niya. Hansel, never mo akong binaygo. Palagi kang tulala. Kung hindi kita tuluyang papatayin, hindi ka ba tatakbo pabalik sa clan para ibunyag ang lahat ng nagawa ko? Sa sobrang galit ni Hansel ay nanginginig ang buong katawan. Sisigaw na sana siya nang may dahan-daang umakbay mula sa malayo. Ang taong iyon ay nakasuot ng katulad ni Malcolm. Kaya lang mukhang mas bata siya ng ilang taon kay Malcolm. Dahan-dahan siyang naglakad sa tabi ni Malcolm. Para siyang determinadong bodyguard habang nakatayo sa likod ni Malcolm. Nang makita ni Hansel ang kausap, lalong umasim ang mukha nito, at sumigaw, Jordan. Hindi ako makapaniwala na isa ka sa mga kasabwat ni Malcolm. Umiling si Jordan at sinabing, Hansel, nagkakamali ka dyan. Hindi ako kasabwat ni Malcolm. Isa lang akong mandirigma na naririto para tanggalin ang isang taksil. Pagkasambit ng mga katagang iyon ay biglang tumawa ng malakas si Hansel. Kaya lang, ang tawa ay puno ng kawalan ng kakayahan at puot. Malinaw na narinig ni Jackie at ng iba pa na wala sa magandang kalagayan si Hansel sa mga sandaling iyon. Gayunpaman, hindi pa rin gumagaling ang kanyang mga sugat. Ang pagtawa at ang kanyang mental state ay nagpulala sa kanyang mga sugat. Nagdulot ito ng muling pagkamutla ng mukha niyang namuo na. Kumunat ang noo ni Jackie, nakatingin kay Malcolm at Jordan na napaka-relax sa mga mukha. Nang suriin niya ang kanilang lakas, naunawaan ni Jackie kung bakit sila ay kumikilos ng casual. Ang lakas ni Malcolm ay halos katumbas ng lakas ni Hansel. Pumasok na siya sa bukal. Nagpapatibay sa kaharian at nasa maagang yugto. Kahit na si Jordan ay hindi pa nakakapasok sa Spring Solidifying Realm, siya ay nasa tuktok pa rin ng likas na yugto. Sa gilid nila, sadyang nag-iwan ng mga peklat si Jackie, kaya hindi nila makita kung gaano siya kalakas. Si Grayson at Rudy ay hindi man lang dapat banggitin. Halos mga langgam silang dalawa. Ang dalawa sa kanila ay nasa maagang yugto ng likas na antas. Sa harap ni na Malcolm at Jordan, hindi nila inabot ang lahat. Kahit na si Hansel ay nasa parehong antas ng Malcolm, si Hansel ay dapat na mas malakas kaysa sa Malcolm. Gayunpaman, si Hansel ay nasugatan ng husto. Imposibleng gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas. Kahit na makalaban sa kalahati ng kanyang antas ay medyo mahusay na. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang grupo ay walang banta sa Malcolm at Jordan. Kaya naman relax na relax silang dalawa habang nag-uusap. Para bang nasa kanilang mga kamay na ang lahat, at wala nang anumang pagbabago. Kabanata 2510. Simula nang lumitaw si Malcolm, hindi pinansin si Jackie at ang iba pa. Hindi niya nakitang tao si Jackie at ang iba pa. Hindi ka pani-paniwalang emosyonal si Hansel nang sabihin niyang pag-alis sa isang taksil. Hindi ako makapaniwala na masasabi mo talaga ang ganyan. Yung iba hindi alam, pero hindi mo ba alam kung paano namatay ang ikawalong matanda? Kayong dalawa ay may pagkano laban sa akin at talagang nahulog ako dito sa sobrang katangahan. Pagkasabi noon ay namula ang mata ni Hansel. Pakiramdam niya ay siya ay hindi kapani-paniwalang nagsinungaling at na-frame. Nasa masamang kalagayan siya, novel drama. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Malcolm habang sinabi niya, stop trying to act like a good person. Sa bawat pagkakataon, kumikilos ka na parang isang matuwid at marangal na tao. Ako lang ang nakakaalam kung gaano ka peke. Hindi kami kailanman naglagay ng bitag para sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito sa iyong sarili dahil sa iyong mga aksyon. Huwag mong isipin na wala kaming alam dahil lang sa tinago mo. Matagal na akong nagpadala ng isang tao upang suriin ang iyong balak sa alyansa. Natigilan si Jackie sa mga salitang iyon. May pekana sa alyansa. Kahit na binanggit lang ni Malcolm ang alyansa, ang isip ni Jackie, agad na tumalon sa Middle Province Alchemist Alliance. Tanging ang Middle Province Alchemist Alliance lamang ang maaaring matukoy ng simple. Maaari bang magkaroon ng ilang pakikitungo si Hansel sa alyansa? Pagkarinig sa sinabi ni Malcolm, parang ang daming tinatagong sekreto. Sa pag-iisip tungkol doon, hindi napigilan ni Jackie na ibuka ang kanyang mga labi habang tahimik na nakatayo sa gilid, nakatingin sa mga kapwa alagad. Hinaway-kaway ni Hansel ang kanyang mga kamay at sinabing, ang marurumi ang tingin sa iba bilang madumi. Paano ako magkakaroon ng pakikitungo sa alyansa? Sa mga mata nila, medyo minaw lang ako. Ang mga matatanda ang nagpapahintulot sa akin na tumulong sa alyansa sa isang bagay. Bilang pinakamatandang disipulo ng Seven Absolute Pavilion, mayroon akong mga responsibilidad. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Malcolm habang sinabi niya, stop with your dumb excuses. Sinusubukan mo lang na itulak ang lahat ng mga responsibilidad.
Napakaraming pinagdaanan nitong alyansa, alam ng lahat na may kinalaman ito sa grupong iyon. Huwag mong isipin na maniniwala kami sa iyo dahil lang sa walang kwentang dahilan. Ikaw na ang pinakamatandang alagad sa loob ng maraming taon. Kahit ano paman, ang pagkamatay ng ikawalong elder ay may kaugnayan sa iyo. Wala kaming tukana laban sa iyo. Ikaw ang nagpasya na pumunta dito. Oras na para mamatay ka ngayon. Ang pagpayag na mabuhay ka ng matagal ay regalo namin para sa iyo. Pakiramdam ni Hansel ay napakahirap pakinggan ng mga salitang iyon. Parang may naghatid ng ilang sampal sa mukha niya. Sa sobrang galit ni Hansel nanginginig ang buong katawan niya. Alam kong nag-iwan ka ng tracker sa akin. Kung hindi, hindi ka na makakalabas kaagad pagkatapos kong mag-walk out. Minamaliit talaga kita. Medyo walang pag-asa na sabi ni Hansel. Siya ay nagsimulang maiyak habang si Malcolm ay ngumuso, walang sinasabi. Nilinaw ng kanyang saloobin na nag-iwan siya ng tracker sa Hansel. Sa pagkakataong iyon ay parang napansin na lang ni Malcolm na may katabi si Hansel. Ibinaling niya ang tingin kay Jackie. Sino ang mga minos na ito? Hindi ako makapaniwala na nagawa mo talagang maglabas ng ilang minos mula sa Grandyorn Mountain. Gayunpaman, ang mga mino na iyon ay tila hindi nila maihahambing sa mga hayop sa malapit. Hindi pa sila matatag sa maagang yugto ng likas na antas, napakabasura nila. Kabanata 2511. Ang mga salitang iyon ay nagbukas ng panunuya sa loob nila. Noon pa man ay mayabang si Rudy. Kung titignan siya ng ganoon ay parang dinidiin ng malaking bato ang kanyang puso. Gayunpaman, wala siyang masabi. Iyon ay dahil tama ang ibang tao. Sa mata ng isang spring solidifying realm expert, ang kanilang lakas ay walang halaga. Sila ay mga tao na maaari lamang patayin sa isang kurot. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lilaitin sila ni Malcolm sa ganoong kasiyahang paraan. Bigla siyang napalingon kay Jackie nang may nagulat na ekspresyon sa mukha niya. Ang dalawa sa kanila ay maaaring minos, ngunit Jackie ay isang tunay na eksperto. Kahit na ang Spring Solidifying Realm Beast ay wala kay Jackie, pabayaan ang dalawang ito. Sa pag-iisip niyan, gusto niyang magpakitang gilas. Kasama si Jackie, pero hinawakan ni Jackie ang braso niya. Galit na pinandilatan ni Jackie si Rudy. Napakagago talaga ni Rudy. Bamulong si Jackie sa tenga ni Rudy, shut up right now. Sa sobrang takot ni Rudy, kinilig siya sa titig ni Jackie. Hindi na siya naglakas loob na magsalita. Napag-ingatan din si Grayson. Kanina, emosyonal din siya, gustong sabihin sa iba na napakalakas ni Jackie. Napatingin si Hansel kay Jackie. Natahimik siya mula sa kanyang emosyonal na estado. Bigla siyang tumawa ng malamig, you came to kill me. So may balak kang patayin ang mga kaibigan ko dito. Kumunat ang noo ni Malcolm, pakiramdam niya ay parang may ibig sabihin si Hansel sa likod ng mga salitang iyon. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Jackie at sa iba pa, ngunit wala siyang makita. Ang iilan sa kanila ay hindi kapani-pani walang karaniwan. Isa lamang sa kanilang mga lakas ang hindi maaaring maging nakita, ngunit malinaw na ang tao ay nasugatan na sa loob. Higit pa rito, nakatayo si Jackie kasama sina Rudy at Grayson, kaya dapat ay nasa maagang yugto lang din siya ng likas na antas. Kung iyon ang kaso, hindi sila dapat maging isang malaking banta. Sa tingin mo ba nagpapatakbo kami ng isang kawanggawa na hindi pumapatay ng mga inosente? Ngumisi si Malcolm. Walang gaanong manlalaban na nagpakita ng awa. Upang makamit ang kanilang mga layunin, ang pagpatay ng ilang tao ay hindi isang bagay na iniisip nila. Huminga ng malalim si Hansel habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang espada, then come. Habang sinasabi niya iyon ay napaangat ng ulo si Hansel, bahagyang na para bang handa na siyang mamatay. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, may kakaiba sa mga aksyon ni Hansel. Kumunat ang noo ni Jackie. Alam niya ang mga plano ni Hansel. Habang nakatayo siya sa gilid ni Hansel, may trump card nga si Hansel. Pakiramdam ni Malcolm ay kakaiba ang mga kilos ni Hansel, ngunit hindi niya masabi kung ano ang kakaiba sa kanila. Napabuntong hininga siya habang nakatingin kay Jordan, dahil gustong mamatay ni Hansel, dapat nating tuparin ang kanyang hiling bilang kanyang mga junior. Pagkasabi niyon, binunot ni Malcolm ang sarili niyang berdeng espada. Ang espada ay may hindi mabilang na ron. Nang mahigpit niyang hawakan ang espada, umikot ang simoy ng hangin sa paligid niya. Malinaw na si Malcolm ay isang wind-oriented fighter. Kumunat ang noo ni Jackie, lumingon para kunan ng tingin si Hansel. Hindi man umimik ang dalawa, naintindihan naman agad nila ang iniisip ng isa pagkatapos ng maikling palitan na iyon. Kabanata 2512. Sa sandaling iyon, wala nang ibang masabi. Kinuha ni Jackie ang gray na espada mula sa mustard seed bago niya inilunsad ang sarili sa Malcolm. Namilipit ang katawan ni Hansel, nakaharap kay Jordan ang lahat ng kanyang mga sugat.
Nakita ni Malcolm si Jackie na sumusugod sa kanya, at hindi niya napigil ang sumimangot. Hindi pa rin niya nakikita kung gaano kalakas si Jackie, ngunit malinaw na ipinagkatiwala ng dalawa ang kanilang mga gawain. Kakalabanin siya ni Jackie habang si Hansel naman ay lumaban kay Jordan. Madaling makita mula doon na mas malakas si Jackie kaysa kay Jordan. Dahil doon, hindi maiwasan ni Malcolm na kabahan. Gayunpaman, walang oras para mag-isip siya ng kahit ano noon. Kumikislap ang espada ni Malcolm nang mawala siya sa lugar. Iyon ay isang kalamangan na mayroon ang mga manlalaban na nakatuon sa hangin. Nakahanda na si Jackie nang malaman niyang si Malcolm ay isang wind practitioner. Sa sandaling nawala si Malcolm, binaluktot niya ang espasyo. Sa sumunod na segundo, isang bug zone ng hangin ang umatake sa kanya. 50 metro ang layo ni Malcolm kay Jackie noong una. Sa isang kisap mata, nasa harap na ni Jackie si Malcolm. Sa pagkakataong iyon, natulala sina Rudy at Grayson sa tabi ni Jackie. Ang dalawa sa kanila ay hindi pa nakakita ng Spring Solidifying Realm experts na naglalaban, ni hindi pa sila nakakita ng ganoon kabilas na manlalaban. Ilang saglit lang ay nagkasagupaan na ang mga arma sa isa't isa. Kung sila ang nasa katayuan ni Jackie, natakot sila nang wala sa kanilang talino. Hindi man lang sila magkakaroon ng panahon para sumigaw, lalo pa silang gumanti. Napaawang ang labi ni Malcolm habang nagpapakawala ng isang masayang ngiti. Ang espada sa kanyang kamay ay nagpadala ng slash pagkatapos ng slash, patungo mismo sa noo ni Jackie. Mamatay! Galit na sigaw ni Malcolm. Hindi pa man niya alam kung ano ang lakas ni Jackie, tiwala pa rin siya sa bilis nito. Ang mga hindi nakakaunawa sa kanya ay kadalasang nahuhulog pagkatapos niyang ilunsad ang kanyang mga pag-atake at mabilis na isara ang distansya. Kahit na maiiwasan nila ang kanyang mga pangharap na pag-atake ay imposibleng maiwasan ang lahat. Masisira sila ng shockwaves, iyon ang gusto niya. Nang muling maglaslas si Malcolm, tinitigan niya si Jackie. Gusto niyang masaksihan ang kanyang mga laslas na tumatagos sa kanya. Gayunpaman, bago pa man siya maging masaya, ang imahe ni Jackie ay nawala sa lugar. Isang after image. Naghihinala na sabi ni Malcolm, novel drama. Bilang pangalawang alagad ng 7. Absolute Pavilion, hindi lang siya malakas. Puno rin siya ng karanasan sa pakikipaglaban. Sa sandaling nalaman niyang nawala si Jackie, agad siyang nag-react, inilipat ang kanyang posisyon. Ang sumunod ay isang putok. May isang kulay itim na slash na lumitaw kung saan siya nawala. Nilinggan niya si Jackie, na kahit papaano ay may 4 na metro sa likuran niya. Kumunat ang noo ni Malcolm habang sumisigaw sa gulat, marunong ka bang gumamit ng mga batas ng kalawakan? Ang isang lugar na tulad ng isang angkan sa ikatlong baitang ay natural na hindi maiintindihan ang mga batas ng kalawakan. Gayunpaman, si Malcolm ay mula sa isang 5th grade clan, at isang wind attribute user noon. Natural na alam niya ang tungkol sa mga batas ng kalawakan. Ang mga batas ng kalawakan ay palaging isang bagay na hindi kapani-paniwalang mahirap unawain. Sa napakaraming taon, nakita lang niya ang ilang mga nakatatanda na sinusubukang maunawaan ang mga batas ng kalawakan. Kahit noon pa, maliit na fraction lang ang naintindihan nila. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakabata na gumagamit nito. Kabanata 2513. Tumaas ang isang kilay ni Jackie. Hindi siya masyadong nagulat na nakilala ni Malcolm na napakabilis niyang ginagamit ang mga batas ng espasyo. Kung tutuusin, nasa Middle Province sila, hindi sa backwater na lugar tulad ng West Cersei State. Napabuntong hininga siya, biglang nag-iba ng plano. Si Malcolm ay hindi mukhang isang napakabuting tao, ngunit siya ay mula pa rin sa isang ikalimang baitang angkan. Siya ay isang mahusay na piniling disipulo, ang rango lamang sa likod ni Hansel. May pekone siya laban kay Hansel marahil dahil gusto niyang pumalit kay Hansel. Siya ay may ambisyon at husay, tiyak na siya ay isang mahusay na bato. Mula nang makapasok siya sa Spring Solidifying Realm, iisang laban lang ang pinagdaanan niya. Sa pag-iisip tungkol doon, nagpakawala siya ng malamig na tawa. Hinawakan niya ng mahigpit ang gray na espada. Naramdaman ni Malcolm na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Jackie. Si Jackie ay parang pas ang pinaglalaroan ng daga. Nang siya ay nalilito, muling lumundag si Jackie, patungo sa kanya. Ang kulay abong espada sa kamay ni Jackie ay nagpadala ng ilang pag-atake. Hindi nang ahas si Malcolm na maliitin ang kanyang kalaban. Nagsimulang sumayaw ang berdeng espada sa kanyang kamay. Sa tunog ng ilang pagsabog, ang berdeng espada at ang mga pag-atake ng kulay abong espada ay marahas na nagsalubong. Dalawang alon ng enerhiya ang nagsalubong, ngunit sakit lamang ang naramdaman ni Malcolm. Nagsimulang manginig ang espada sa kanyang kanang kamay. Sa sandaling iyon, sigurado siya na si Jackie ay katulad niya, isang Spring Solidifying Realm fighter din. Ang hirap talagang hawakan ni Jackie.
Hindi katakatakang si Hansel ay mukhang may kumpiyansa kahit na siya ay nagpapalabas ng isang hindi kapani-paniwalang masakit at pinagtaksilan na ekspresyon. May trump card talaga siya. Sino ka? Saang clan ka galing? Bakit hindi kita nakita noon, at paano ka napunta kay Hansel? Anong mga benepisyo ang ibinibigay niya sa iyo? Malakas na tanong ni Malcolm. Bilang napiling disipulo ng Seven Absolute Pavilion, nagkaroon siya ng kaunting katanyagan sa kanyang clan at sa labas nito. Karaniwang nakilala niya ang karamihan sa mga taong nakasabay niya. Hindi kilala ang taong nasa harapan niya. First time niyang makilala ang lalaki, at tinawag siyang Jackie ng mga kasama niya. Sigurado si Malcolm na unang beses niyang marinig ang ganoong pangalan. Pinatunayan nito na malamang na si Jackie ay hindi isang napiling alagad mula sa alinman sa mga kalapit na angkan. Maaaring siya ay mula sa mga panloob na rehiyon, ngunit batay sa alam ni Malcolm, ang panloob. Ang mga alagad ng rehiyon ay talagang hindi lalabas dito sa sandaling ito. Kahit sino sa mga lalaking iyon na may kaunting kasanayan ay lahat ay hindi kapani-paniwalang mayabang. Walang paraan para malaman at matulungan nila si Hansel dito. Alam ni Jackie na itatanong niya ang mga tanong na iyon. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Jackie at sinabing, kung gusto mo akong patayin, natural na gusto kitang patayin pabalik. Common sense ito, so bakit ka nagtatanong? Madilim ang mukha ni Malcolm. Noon lang niya naalala na sinabi niyang papatayin niya ang lahat ng nandoon, hindi raw siya maawain. Hindi niya alam na ganoon pala kagaling si Jackie noon. Kung alam niya na si Jackie ay nasa Spring Solidifying Realm na, hindi siya magiging madali, novel drama. Pinaikit ni Malcolm ang kanyang mga kamay at sinabing, ang mga may kasanayan ay natural na naiiba ang pagtrato. Ito ang mundo kung saan ang pinakamalakas hanggang sa mahihina. Kung ipinakita mo ang iyong kakayahan ng mas maaga, hindi ako gumawa ng isang hakbang laban sa iyo. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Jackie, kailangan niyang sabihin na may katuturan ito. Gayunpaman, si Jackie ay ganap na hindi isang taong hahayaan ang mga bagay na mangyari lamang sa ilang mga salita. Ganyan na ang sitwasyon noon. Talagang hindi niya tutulungan si Malcolm na makuha si Hansel. Mula sa kanilang pag-uusap kanina, masasabi niya na si Malcolm ay isang hindi kapani-paniwalang awa na tao. Si Hansel ay nasa estadong kinaroroonan niya dahil sa isang tukanan ni na Malcolm at Jordan. Talagang hindi makikipagtulungan si Jackie sa isang taong ganoon. Kabanata 2514. Hansel, maniniwala ka bang matatalo ka talaga sa akin ngayon? Malakas na sabi ni Jordan. Lumingon si Jackie para tingnan at nakita niya na si Jordan ay nasa isang hindi kapani-paniwalang malapit na pakikipaglaban kay Hansel. Sa sandaling iyon, maaaring lumaban pa si Hansel, ngunit nagsisimula na siyang maging dahado. Nagsisimula ng magpabigat sa kanya ang kanyang mga sugat. Hindi magtatagal para matalo ni Jordan si Hansel. Huminga ng malalim si Jackie. Kung si Hansel ay tuluyang natalo at namatay sa kamay ni Jordan, kung gayon ay mag-isa niyang lalabanan ang dalawa. Ayaw niyang malagay siya sa ganoong lagkit na sitwasyon, ni ayaw niyang mamatay si Hansel ng ganoon lang. Sa pag-iisip na iyon, bigla siyang tumalikod habang nagsimula siyang bumuo ng mga selyo sa kanyang mga kamay. 60 soul sword ang lumutang sa hangin. Sa isang palakpak, ang lahat ng soul swords ay agad na nagsanib sa isa, naging isang napakalaking espada. Agad na sumanib ang napakalaking soul sword sa gray na espada sa kamay ni Jackie. Matapos sumipsip ng napakaraming enerhiya, ang kulay abong espada ay nagsimulang kuminang ng maliwanag habang ito ay umuugong. Sa sandaling iyon, nasa must-win mode na si Jackie. Gumagamit siya ng Destroying the Void, na isang upper ultimate god technique na nasanay na niya sa ikalawang yugto. Nang tumingin si Malcolm kay Jackie, alam niyang inilalabas na ni Jackie ang kanyang buong kapangyarihan. Huminga ng malalim si Malcolm, ayaw na niyang pahabain pa. Hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay, at ang berdeng ilaw ay naging buhawi ng hangin na umiikot sa kanyang espada. Umungol si Malcolm habang tumatalon pasulong, naging walang anyo na hangin habang diretsyong sinisingil si Jackie. Sa sandaling iyon, siya ay ganap na napapalibutan ng berdeng ilaw. Habang ang bilis ay patuloy na tumataas, siya ay naging isang sinag ng liwanag. Sinugod niya si Jackie sa hindi mahahalatang bilis, killing wind. Hindi matukoy ni Jackie kung anong antas ng pamamaraan iyon, ngunit nadama niya na walang paraan na ito ay higit sa isang diskarte sa ranggo sa gitnang lupa. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jackie, hindi umiwas habang hinahampas niya ang Destroying the Void sa killing wind. Nakipagsagupaan ang kulay abong espada sa berdeng ilaw. Sa kanilang dalawa sa gitna, shockwave pagkatapos shockwave shot out. Isang malakas na hangin ang umikot sa lahat ng dako. Nakahanap na sina Rudy at Grayson ng ligtas na lugar na mapagtataguan mula nang magsimula ang labanan. Gayunpaman, sa sandaling magkasalungat ang mga kasanayan, ang hanging dulot nito ay nagpalipad sa kanilang dalawa sa hangin.
May mga puno sa paligid nila. Lumipad ang dalawa ng ilang metro bago bumangga sa puno. Sila ay nahulog mula sa puno sa isang kalunos-lunos na estado. Punit-punit ang kanilang mga damit dahil sa mga sanga. Nang bumagsak sila sa sahig ay itinanim pa nila ang kanilang mga mukha sa mga bulok na dahon. Nagpupumigla si Rudy habang umuupo sa lupa. Matapos mailabas ang mga dahon sa kanyang bibig, nagsimula siyang umubo ng marahas. Hindi lang siya nasa kalunos-lunos na kalagayan sa sandaling iyon, napuno rin siya ng pagkabigla. Mula sa shockwaves lamang, siya ay ipinadala na lumipad sa hangin. Kung wala ang puno, hindi niya alam kung hanggang saan siya lipad. Nakatanim si Grayson sa sahig hindi kalayuan sa kanya. Siya ay nasa isang kalunos-lunos na kalagayan. Nang tumangala ang dalawa, napansin nilang nakatayo pa rin doon si Jackie na may hawak na espada. Huminto na ang hangin noon. Maliban sa magulo niyang buhok, parang walang mali kay Jackie. Para bang wala siya sa gitna ng mga shockwaves na iyon. Kabanata 2515. Si Malcolm ay nawala na. Nang makita ni Rudy na nawala si Malcolm, napaupo siya bigla. Nasaan siya? Nasaan si Malcolm? Ang malakas niyang sigaw ay narinig hindi lang ni Grayson sa tabi niya kundi ni Jordan at Hansel na nag-aaway pa rin. Parang sabay na tumigil sa pag-aaway ang dalawa. Napatingin silang dalawa kay Jackie. Tanging si Jackie lang ang nakatayo sa pwesto na parang walang nangyari. Gayunpaman, wala na si Malcolm. Nagpanik si Jordan. Malcolm, nasaan ka? Wala siyang nakuhang tugon. Maliban sa mga huni ng mga ibon at kulisap sa kanilang paligid, wala nang ibang ingay. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsimulang kumaluskos ang mga palumpong sa hindi kalayuan sa harap ni Jackie. Kumunat ang noo ni Jordan. Wala na siyang pakialam. Hansel sa sandaling iyon habang nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ng kaluskos. May inilabas siya para ipakita si Malcolm na duguan kung saan-saan. No wonder na wala si Malcolm kanina. Matapos mahulog sa lupa, ang mga dahon sa paligid niya ay lahat ay pinalipad pataas. Nang malaglag muli ang mga dahon, ibinaon nito si Malcolm. Ang paghinga ni Malcolm ay hindi kapani-pani walang mababaw sa sandaling iyon. Maraming dugo sa katawan niya. Siya ay mukhang nasa isang hindi kapani-pani walang masamang kalagayan. Tinulungan ni Jordan si Malcolm na tumayo, at niluwan ni Malcolm ang ilang dugo bago siya tumangala kay Jackie. Sa sandaling ito, nawala ang lahat ng kanyang dating kayabangan habang nakatingin kay Jackie. Shock na lang ang natira. Ang kapangyarihan mula sa pag-atake ni Jackie kanina ay mas malakas kaysa sa kanya. Noong inaaway niya si Jackie kanina ay halatang awa ni Jackie. Kung hindi, hindi pa rin siya tatayo. Sino ka? Paano ka malakas? Siguradong wala ka sa maagang yugto ng Spring Solidifying Realm. Kung si Jackie ay nasa maagang yugto, hindi siya matatalo ng husto. Nabugbog na siya ng tuluyan. Ang kanyang Killing Wind ay isang middle stage earth technique. Hindi pa man niya ito kabisado, nasa unang yugto pa rin siya. Sa husay na iyon, matatag siyang nasa pangalawang pwesto sa mga disipulo sa kanyang angkan. Gayunpaman, ang husay na ipinagmamalaki niya ay natalo ng husto ni Jackie. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Malcolm ng sunod-sunod na kirot sa kanyang kaluluwa. Parang 10,000 langgam na patuloy na kumakain sa kanyang kaluluwa. Panay ang titig ni Jordan kay Jackie ng mga sandaling iyon. Sa mga nakaraang taon, lubos siyang nagulat kay Hansel. Kung nagawa niyang talunin si Hansel kanina, malaki na sana. Napalakas ang kanyang pagtayo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya pinapansin ang isa pang labanan. Sa sandaling naramdaman niyang parang may mali, si Malcolm ay nasugatan ng husto ni Jackie. Ang magawang talunin si Malcolm ng lubusan sa ilang mga galaw lamang ay isang bagay na hindi kayang gawin ni Hansel sa kanyang tuktok. Kitang-kita kung gaano kalakas ang lalaking nasa harapan niya. Napaawang ang bibig ni Grayson at nagkomento, "Oh my God! Masyadong malakas si Jackie." Si Malcolm ay isang Spring Solidifying Realm expert na nasa pinakamataas na kondisyon, ngunit hindi pa rin niya natalo si Jackie. Masyado siyang malakas. Ito ang pinakamalakas na tao na nakita ko sa aking henerasyon. Kahit na ang pinakamatandang alagad ng Rosefinch Pavilion ay hindi kayang talunin si Jackie. Bakit may kasing lakas na tumutuon sa alchemy? Alam ng lahat na ang mga nag-aral ng alchemy ay karaniwang mga walang talento sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, gaano man karaming mga espiritong kristal ang makukuha ng isa, ang pagiging malakas ay higit na mas mabuti. Sinaksak ni Hansel ang kanyang espada sa lupa, ginamit ito upang suportahan ang kanyang sarili na manatiling nakatayo at sinabing, "Salamat, Jackie." Hindi man lang natakot si Hansel kanina. Sa paligid ni Jackie, hindi siya naniniwalang mabibigo siya. Kabanata 2516. Sino ka? Sigaw ni Malcolm, na nasugatan ng husto sa kamay ni Jackie. Ang sakit na nagmumula sa kanyang kaluluwa ay nagdulot sa kanya sa bingit ng pagbagsak.
Sa kabila ng kanyang mga pinsala, gayunpaman, ang nag-aalab na tanong na bumabagabag sa kanya ay hindi na napigilan, at sinigawan niya si Jackie para sa sagot. Lumingon si Jackie kay Malcolm. Sa sandaling iyon, si Malcolm ay nakabitin na sa kanyang huling thread, at anumang oras, maaari niyang ipikit ang kanyang mga mata at pumanaw. At ano ang mangyayari pagkatapos mong malaman kung sino ako, Ham? Mababago ba nito ang mga resulta? Malumanay ang tono ni Jackie na para bang napakasimpleng sinasabi. Nanigas ang katawan ni Malcolm habang nanlalaki ang mga mata niyang duguan. Huwag kang masyadong magalit, Malcolm. Sumirit si Jordan. Nasa bingit na ng kamatayan si Malcolm. Kung siya ay namatay, ang mga bagay ay magmumukhang hindi kapani-paniwalang malungkot para kay Jordan. Ang mga kahihinatnan ay hindi na nangangailangan ng karagdagang paliwanag. Kahit si Malcolm ay hindi nagawang talunin ang lalaki, lalo pa si Jordan, na hindi pa man lang nakapasok sa Spring Solidifying Realm. Abay tuluyang hindi pinansin ni Malcolm ang sinabi ni Jordan habang nakatitig kay Jackie ng masama. Hinding-hindi kita iiwan, kahit multo ako. Panata ni Malcolm, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig gaya ng ginawa niya. Kumunat ang noo ni Hansel, nakaramdam ng conflict tungkol kay Malcolm. Si Malcolm ay minsang naging kanang kamay niya, ngunit hindi niya akalain na magbabalak si Malcolm laban sa kanya, na pinipilit siya sa kanyang kasalukuyang suliranin. Medyo naawa siya kay Malcolm sa kanyang kaawa-awa. Estado, ngunit ang pakiramdam na iyon ay mabilis na itinapon. Siya na sana ang magdaranas ng malagim na kapalaran kung wala si Jackie. Malcolm ay talagang hindi. Kailangan mong kumapit, Malcolm. Aalis tayong buhay sa lugar na ito. Kung mamatay ka, anong mangyayari sa akin? Sabik na hinawakan ni Jordan ang kamay ni Malcolm sa sandaling iyon, masyadong emosyonal si Malcolm. Lumalala ang kanyang estado, nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa luhang bumabagabag sa kanyang puso. Hindi kita pababayaan na hindi nasaktan, mark my word. Hindi kita papabayaan kahit mamatay ako, isusumpa kita. Sigaw ni Malcolm sa huling onsa ng lakas na naiwan niya. Pagkatapos ng huling sinabi niya, biglang umayos ang buong katawan niya. Tumigil ang kabog ng dibdib niya, at nabaliw si Jordan nang makita iyon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para yugyugin si Malcolm, sinusubukang ibalik si Malcolm mula sa mga patay. Nako, ang kaluluwa ni Malcolm ay naduraj na ni Jackie. Hindi na ito makapag-condense ulit. Huling hininga na ni Malcolm. Sa pagkakataong iyon ay hindi na kasing yabang si Jordan, nanginginig ang buong katawan sa mga nangyari. Umatras ng ilang hakbang si Rudy, hindi na naglakas loob na tingnan man lang si Jackie. Nanghihinayang siya sa paghamon kay Jackie at walang humpay na pangungutya kay Jackie noon. Naalala niya kung paano niya sinubukang supilan at apihin si Jackie noong sila ay nasa sangay ng alyansa. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto kung gaano kabaliw ang paniwalang iyon. Kabanata 2517. Kung alam ni Rudy kung gaano kalakas si Jackie sa simula, hinding-hindi siya maglalakas loob na hilahin ang mga stunts na iyon sa kanya. Pumasok si Jackie sa Spring Solidifying Realm sa kanyang kasalukuyang edad at natalo pa nga ang piniling disipulo ng isang 5th grade clan. Walang kalaban-laban si Rudy sa kanya. Ganun din ang iniisip ni Grayson. Sa sandaling iyon, sila ay karaniwang nasa iisang bangka, puno ng panghihinayang sa kanilang ginawa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jackie kahit na nakatitig siya kay Jordan, na umiiyak sa langit, dahan-daang itinaas ang kanyang espada. Ang sikat ng araw ay kumislap sa espada, malamig na sumasalamin sa mukha ni Jordan. Ramdam na ramdam niya ang pamatay na hangarin ni Jackie, at hindi niya maiwasang kiligin. Bigla siyang tumangala para harapin si Jackie at napansin kung paano siya nakatitig sa kanya ng walang emosyon. Namutla si Jordan sa takot, nanginginig. Napalunok siya habang tinutulak ang katawan ni Malcolm. Inayos niya ang sarili bago lumuhad sa harapan ni Jackie. Bitawan mo ako, sinundan ko lang siya. Wala naman akong ginawa. Buti na lang binigyan niya ako ng maraming benepisyo, pero kasabwat lang ako at most. Please, bitawan mo ako. Wala akong pagkakataong lumaban sa iyo kahit ano pa man at hindi rin kita gustong patayin. Wala talaga akong sama ng loob kay Hansel, nabulag lang ako sa kasakiman. Hindi ko inaasahan. Umiiyak siya habang nagsasalita, pero kahit anong sabihin niya ay nanatiling malamig ang ekspresyon ni Jackie, na lalong nagpainit sa gulat ni Jordan. Nagsimula siyang gumapang sa lupa, sinubukang hawakan ang pantalon ni Jackie. Gayunpaman, hindi ibinigay sa kanya ni Jackie ang pagbabagong iyon. Gamit ang isang alo ng espada ni Jackie, ang dulo ay nakatutok mismo sa lalamunan ni Jordan. Hindi na nang ahas na gumalaw si Jordan, ngunit tumanggi pa rin siyang bitawan ang anumang pagkakataong mabuhay. Pakiusap bitawan mo ako. Kung payag kang bitawan ako, magagawa ko ang lahat ng gusto mong gawin ko, at tutulungan ko pa si Hansel na ibunyag ang katotohanan.
Ipapaunawa ko sa lahat ng taong hindi naintindihan si Hansel na wala itong kinalaman sa kanya. Kami ang nagkulong sa kanya. Ang espada ni Jackie ay tumusok sa lalamunan ni Jordan bago pa siya makatapos, at ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Jordan ang tanging natitira sa kanya. Malamig na tumawa si Jackie, hindi niya binalak na palayain ang isang tulad niyan. Medyo umasim ang mukha ni Hansel. Ang huling mga salita ni Jordan ay tila napaka-promising para sa kanya, ngunit huli na para sa anumang bagay. Ang lalamunan ni Jordan ay nasaksak na ng espada ni Jackie, na mabisang winakasan ang kanyang buhay minsan at para sa lahat. Sa isang kalabog, ang bangkay ni Jordan ay bumagsak sa isang tumpok ng mga dahon, hindi na nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng buhay. Pagkatapos ay sinuot ni Jackie ang kanyang espada at tumingin kay Hansel. "Let's go?" Nagsalita siya, wala nang ibang sinabi. Walang pakialam si Jackie sa mangyayari kay Hansel pagkatapos nito. Ang pag-alis ni Jordan sa lugar na buhay ay, sa katunayan, ang magiging pinakamalaking problema. Walang nakakaalam kung gagawin niya ang anumang bagay na makakaapekto kay Jackie sa hinaharap. Ang pagpatay kay Jordan ay ang pinakamahusay na hakbang sa pag-iwas. Isang maliit na buntong hininga ang pinakawalan ni Hansel, walang sinasabi. Ang iba sa kanila ay sumunod kay Jackie ng masunurin, palabas ng Grandeur Mountain. Wala nang nang-ahas na pagdudahan si Jackie. Kahit anong gawin ni Jackie, masunurin silang sumunod. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating sila sa lungsod kung saan namamahala ang Seven Absolute Pavilion. Ang sangay ng Middle Province Alchemist Alliance ay nasa himpapawid ng lungsod. Ngayon lang nalaman ni Jackie na ang lahat ng sangay ng alyansa ay mga sasakyang dagat na lumulutang sa itaas ng isang lungsod. Nagbigay ito ng pakiramdam na ang alyansa ay higit sa lahat ng mga salungatan. Pagpasok nila sa syudad, medyo naninigas ang ekspresyon ni Hansel. Si Jackie at ang iba ay patungo na sa barko, kaya oras na para magpaalam. Chapter 2518. Walang inaksayang oras si Jackie habang sumasaludo kay Hansel. "Pumunta ka at bumalik sa iyong angkan, Hansel. Pupunta tayo sa airborne vessel." Napatingin si Rudy kay Hansel. "Ayaw mo bang bumalik?" Habang nasa daan, hindi nagtanong si Jackie kung ano ang nangyari kay Hansel at hindi rin siya nagtanong kung paano nagplano si Malcolm laban kay Hansel. Hindi rin ibinuka ni Hansel ang kanyang bibig para magpaliwanag. Tahimik nilang tinapos ang paglalakbay. Huminga ng malalim si Hansel sa ngumiti ng mapait. "There will be some trouble after I go back, pero ayos lang, may tiwala naman ako. Hanggat nagsasabi ako ng totoo sa kabuuan nito, malamang na isa o dalawa lang ang matatanggap ko. Dapat walang masyadong major." Tumingin si Jackie kay Hansel bago mahinahong sinabi, "Pinatay ko si Jordan para sa sarili kong dahilan. Ito, marahil ay hindi magiging isang magandang bagay para sa kanya upang bumalik kasama ka ng buhay. Ang isang tulad niya ay maaaring mag-backstab sa iyo anumang oras. Isa pa, pakiramdam ko isa kang maawang tao. Maaaring hindi ka masyadong malupit laban sa kanya dahil sa iyong nakaraang relasyon. Para maiwasang may mangyari na magulo, I decided na tanggalin na lang siya." Tumango si Hansel at sinabing, "Tama ka Jackie, masyado akong nanlambot sa mga junior ko. Marahil ay magkakaroon ako ng mas malinaw na mga araw sa hinaharap kapag nawala sila ngayon." Tumango si Jackie. Sinubukan ni Hansel ng makahulugang tingin si Jackie, may sasabihin pa ngunit nilunok ang mga salita. Lumingon siya para tumingin sa Seven Absolute Pavilion. Ang sekta ang pinakamahalagang gusali sa buong lungsod. Mayroon itong lahat ng likas na talino na dapat taglayin ng isang 5th grade clan, at ito nga ang dahilan kung bakit naging maunlad ang lungsod. Bilang alagad ng Seven Absolute Pavilion, isa siya sa pinakamahalagang tao sa lungsod. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng nangyari, siya ay naging isang taksil. Si Hansel ay hindi tanga, kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pagiging inosente. Sandaling umikot ang isip niya bago huminga ng malalim si Hansel at tumalikod, sumaludo kay Jackie. Malapit na sana siyang makipagpalitan ng kasiyahan nang bigla siyang pinutol ni Jackie, "May gusto akong itanong sa iyo. Iniisip ko kung matutulungan mo ako." Napatingin si Hansel kay Jackie nang may pagtataka bago sumagot, "Please do raise your concern, Jackie. Iniligtas mo ang buhay ko, kaya natural, sasagutin ko lahat ng gusto mong malaman." Tumango si Jackie, iyon ang gusto niyang sagot. Sinabi ni Malcolm kanina na may kaugnayan ka sa alyansa. Ang alyansang ito ba ay ang Middle Province Alchemist Alliance? Anong uri ng mga ugnayan ang mayroon ka? Ano ang ginawa mo para sa kanila, at ano ang kinalaman ng ikawalong elder na iyon sa alyansa? Maraming mga bagay na nangyayari sa alyansa kamakailan. I wonder kung kilala mo sila. Ang pamatay ng mga tanong ay tumama sa kanilang mga marka. Bawat tanong na nagmumula kay Jackie ay naging dahilan ng pag-asim ng ekspresyon ni Hansel.
Tumingin sina Rudy at Grayson kay Jackie nang may paggalang na gustong kunan ng thumbs up si Jackie. Masyadong nakakamangha si Jackie. Halos nakalimutan na nila ang lahat ng ito, ngunit nasa isip pa rin ito ni Jackie. Ang mga bagay na itinanong niya ay hindi kapani-pani walang mahalaga. Inayos nilang tatlo ang katawan habang nakatingin kay Hansel, naghihintay sa kanya. Sagot. Kabanata 2519. Si Hansel, na hindi makapagbigay ng sagot sa tanong ni Jackie, ay nanigas habang ang kanyang tingin ay lumilipat sa kung saan-saan. Matagal niyang pinag-isipan ang sitwasyon bago niya tuluyang sinabing, "I'm sorry, but I've been swear to secrecy on this matter, and I've even signed a soul contract. Kung pinag-usapan ko ito, mapaparusahan ang aking kaluluwa." Tumaas ang isang kilay ni Jackie, hindi nagsasalita. Nag-aalalang sabi ni Rudy, "Kakasabi mo lang na sasabihin mo sa amin ang lahat, tapos ngayon sinasabi mo na pumirma ka ng soul contract. Paano natin malalaman kung anong uri ng kontrata ng kaluluwa ito? Huwag mong subukang pigilan kami ng ganito." Nagmamadaling umiling si Hansel. "Hindi ako nagsisinungaling. Pumirma ako ng kontrata ng kaluluwa, pangako. Ito ang uri na nag-uugnay sa sarili sa langit at lupa. Kung may sasabihin man ako, malamang hindi ako makakaligtas ng 1 minuto bago sumabog ang kaluluwa ko." Ang mga salita ni Hansel ay nagpahirap sa kanila na magpatuloy, ngunit sa parehong oras, hindi inakala ni Rudy at Grayson na nagsasabi ng totoo si Hansel. Naramdaman na lang nilang gumawa ng random na dahilan si Hansel para tumahimik sila dahil ayaw niyang ibunyag ang totoo. Ang sinabi ni Hansel na nanumpa siya sa pagiging lihim, syempre, ay hangad lang sa kanila na tanungin pa siya. Napabuntong hininga si Jackie habang mahinahong sinabi, "Dahil ayaw mong sagutin, hindi kita pipilitin. Gayunpaman, kailangan mong sagutin ang tanong na ito. Maraming problema ba ang naranasan ng Middle Province Alchemist Alliance kamakailan? Napakalubha ba ng mga problemang ito na nagbabanta sa pagkakaroon ng alyansa?" Napatingin si Hansel kay Jackie na may pagtataka. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, siya tumango. "Hindi ko alam kung ang bagay na ito ay talagang magsasapanganib sa alyansa. Kung tutuusin, ang alyansa ay nasa Middle Province na alam kong ilang taon na. Mayroon silang napakalalim na ugat. Ang maliliit na bagay ay hindi makakapagbanta sa kanila, ngunit totoo na marami na silang problema. Iyon lang ang masasabi ko sa iyo." Tumango si Jackie, medyo nasiyahan sa sagot. Dahil alam niya iyon, kailangan niyang maging mas maingat kapag gumagawa ng maraming bagay. Pagkatapos nilang maghiwalay ni Hansel, pumunta silang tatlo sa airborne vessel. Ipinakita nila ang kanilang ika-6 na baitang alchemist badge sa gwardya bago ipahayag ang kanilang dahilan kung bakit sila naruroon at kung sino sila. Dinala ng gwardya si Jackie at ang iba pa para makita si Elder Simon. Si Elder Simon ang pinunong elder ng branch. Nang mabalitaan niya ang nangyari kay Jackie at sa iba pa, dali-dali niyang sinalubong ang mga ito. May kabuuang 5 tao sa maluwag na bulwagan. Si Elder Simon ay nakaupo sa pangunahing upuan, habang ang Katie wala, si Xander, ay nakatayo sa tabi niya, nakaupo sa harap si Jackie at ang iba pa. Si Jackie at ang iba ay nakatayo, ngunit pinayagan sila ng Elder na maupo dahil sa kanilang mapanganib na paglalakbay. Bago sila dumating, napag-usapan na ni Jackie sina Rudy at Grayson na huwag ibunyag ang kanilang labanan sa isang mata na Frostwolf at sa 3 mula sa 7 Absolutes Pavilion. Masasabi lang nilang ligtas silang nakarating sa teritoryo ng 7 Absolute Pavilion matapos bumagsak ang barko. Sa ganoong paraan, may tatago ni Jackie ang kanyang martial talent at makapagligtas ng maraming hindi kinakailangang problema. Umasim ang mukha ni Elder Simon matapos marinig ang kanilang kwento. "Hey! So mga hooligan pala yon, di ba? Alam kong hindi nila hahayaang magpahinga ng ganoon kadali. Paano lumabas ang balita? May especially iyan na ba sa branch ng Rosefinch Pavilion?" Kabanata 2520. Nakakunot din ang noo ni Xander na nakatayo sa tabi ng matanda. Malamang may spy na talagang nakapasok sa kanila. Kung hindi, hindi nila madaling nakuha ang aming ruta at nag-set up ng isang ambush sa daan. Siguradong pinupuntirya nila ang bagay na iyon. Galit na galit si Elder Simon, na hinampas ang kanyang kamay sa mesa. Nagdulot ito ng pagbagsak ng tsaa sa mesa. Aalisin ko na talaga ang mga especially iyan na iyon sa pagkakataong ito. Hindi naging matalino si Martin para gamitin ang huling lakas niya para paalisan ang 3 lalaking ito, namatay na sana sila, at walang makakaalam sa nangyari. Tumango si Xander bago siya biglang may naisip. Sinabi niya sa mahinang boses, yung Scarlet Blood Crystal. Sa sandaling sinabi niya iyon, agad na nilingan ni Elder Simon ang kanyang ulo para barilin. Xander an expression to stop. Napalunok si Xander, umuubo habang nilunok pabalik ang mga salitang iyon. Ang tanong ay halatang hindi sinadya para marinig nilang tatlo.
Ang Scarlet Blood Crystal ay nasa mga kamay ni Jackie sa sandaling iyon, parehong alam ni Rudy at Grayson. Gayunpaman, binalaan na sila ni Jackie na maglihim, at hindi sila maglalakas loob na ibunyag ang katotohanang nasipsip na ni Jackie ang Scarlet Blood Crystal. Higit pa rito, tila hindi naisip ni na Elder Simon at Xander na ang Scarlet Blood Crystal ay kasama nila sa lahat ng oras na ito. Itinago nila ang katotohanan na ipinadala ni Martin ang bato sa sisidlan sa huling lakas niya. Ginawa nilang parang nahulog ito sa kamay ng kaaway. Madilim ang mga mukha nilang dalawa. Ang sitwasyon ay naipaliwanag ng lubusan at lahat ng pahiwatig ng hinala ay naalis. Upang magsimula sila ay hindi kahit na mabigat na kasangkot sa bagay na ito, nagkataon lang na kinaladkad sila sa gulo na ito. Alam na alam ni na Elder Simon at Xander na gustong bumalik ni na Rudy at Grayson sa sarili nilang paksayon dahil sa nangyari. Sabay na tumayo sina Rudy at Grayson, at yumuko silang dalawa kay Elder Simon, novel drama. Elder, ang naranasan namin, talagang inilagay ang aming buhay sa taya, at ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa amin. Hindi na namin gustong pumunta sa Phoenix Valley at gusto na lang bumalik sa kung saan kami. Bago pa matapos si Rudy ay pinutol siya ng matanda, hindi ka na makakabalik. Napagpasyahan mo na maging mga mag-aaral ng alyansa, kaya dapat kang manatili sa iyong panata. Nakipag-usap na kami sa mga paksayon mo. Nakapagdaan ka na sa mga pagsubok, at nakatakda na ang lahat. Hindi ka pwedeng bumitaw ngayon. Nanlaki ang mga mata ni na Rudy at Grayson sa mga salitang iyon habang ang pag-aalala ay parang alon ng tubig sa kanila. Hindi nila inaasahan na ang kanilang kahilingan ay tatanggihan ng ganoon kabilis at walang pagsasaalang-alang. Sinasabi sa kanila ni Elder Simon na maaari nilang iwanan ang pag-iisip na hindi na sila makakabalik. Si Rudy ay mukhang balisa ng sandaling iyon habang nagmamadaling nagsusumamo, Elder, please. Tayo ay tunay na nahihiya sa lahat ng ating pinagdaanan. Nasa early stage pa lang kaming dalawa ng innate level, parang langgam lang sa gilid ng kalsada sa away. Mamamatay tayo kung may bumangga sa direksyon natin. Napakahalaga sa amin ang aming buhay, at talagang ayaw naming pumunta sa Phoenix Valley. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.